scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sino-sino, ang tamaang siguradong malalatayang sa kanyang gulpit gulat na pagbatikos sa mga tuwalit at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Junan Suras sa kanyang programa, Batikos, Gulpit, Gulat. Okay, isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Martes, Enero 23 ng taong 2024. Shoutout po sa mga kababayan natin, mga overseas Filipino workers, Gulpit de Gulat, dito sa Kakampi Online. Siyempre, ang a-assist sa atin sa studio, si RV, at siyempre katatapos lang ng programa ni yung Chinoy Public Service, tapos si Ma'am Pet Pineda Nicodemus. Maganda yung nasabing programa, no? Lagi natin susubaybayan. Maraming magandang programa rito sa Kakampi Online, no? At siyempre, pwede kayong makibahagi, makikomento doon sa ating mga tatalakayin sa mga napapanahong issue, no? At siyempre mga kababayan, gusto ko sana i-share din to, no? Yung para sa mapanood ng mga kababayan natin sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, yung mga balita at isyong napapanahon at pinag-uusapan ngayon, no, mga kababayan. Okay, sige po mga kababayan. Katatapos lang ng piyesta ng Nazareno, noong Enero 9, no, yung tinatawag na traslasyon diyan po sa Quiapo, no? At katatapos din po ng kapistahan ng malakong Santo Niño de Tondo, ang sinasabing prinsipe ng kapayapaan, ang Santo Niño de Tondo. Tapos, may susunod pang piyesta rito. Sa Tondo, maraming piyesta. May piyesta po rito. Dito po sa may Don Bosco. No, I think na San Juan Bosco. Ang tawagin po nila yan, San Juan Bosco. Ito yung pare, no? Na ginawang santo. Tapos, may piyesta pa rito sa may parteng Velasquez. No? Sunod-sunod ang piyesta rito. Kaya masaya, masarap. Masarap kasi maraming chibugan. Masarap, marami kang kauntahan. Masarap, marami kang makikitang magaganda na after ng pandemya. Ibig sabihin ng lakbay, tsaka sayaw. No, kino-congratulate natin yung aking kumare na nag-host doon sa paligsahan naman ng yung para sa mga ati-atihan, no? Tapos meron lang ba nangyari ng Sabado, yung bisperas, yung lakbay at sayaw, no? At tapos hapon, meron din prosesyon, haba ng prosesyon. So, kaya ngayon, tapos na. So, sunod, may piyesta uli. Yung sa parting Velasquez, nakalimutan ko yung simbahan nila ron. And then, so, sunod yung sa San Juan Bosco, diyan sa Merdosa. So, sunod. No? Anyways, bayan, sabi niya makibahagi, makisaya tayo sa mapayapang kapistahan dito po sa Tondo. Okay, shoutout muna sa mga nagdiriwang na kaarawan ngayon, sa lahat-lahat. Binabati ko muna ng maligayang kaarawan. Ang kasama nating reporter sa Manila City Reporters Association, si Brian. Tapos, belated happy birthday din doon sa aking kaklase, kabat sa Lakandula, batch 76 to Nancy Marquez. Belated, no? Sa mga lahat na mga nagdiriwang po ng kaarawan ngayon, happy na, birthday pa.
Ayun, yun po yun, bayan, para masaya. No? Okay, sige bayan, pag-usapan naman natin itong maganda, maganda, o hindi maganda. Ito muna, tungkol po sa presyo ng tinapay, hindi raw tataas, pero liliit. Kita niyo naman, kakaiba. No? Ito, sinasabi, hindi naman daw po, wala raw po nakaambang pagtaas ng presyo ng tinapay. Kaya pansinin niyo po yung tinapay, no? Kulang na lang kapag nahanginan, dili pa rin sa sobrang gaang. Oh. Sinasabi po ng ano yan, no? Mga grupo ng mga bakers, yung mga bakery, may mga asosasyon sila ng mga ano dyan, yung mga bakery na sinasabi po, wala naman daw pong ano, wala naman daw nakaambang pagtaas ng presyo ng tinapay. Pero dahil na sinasabi natin, hindi nga tumataas, lumiliit naman, kung lumiliit, walang naman. Dahil nga po doon sa sangkap, di ba yung mga harina, yan sangkap niya, harina, asukal, sabi nga sana sa susunod makakain tayo ng tinapay na masarap. Alam niyo, mga kabayan, ang kinakain kong tinapay, yung pandesal, sa Pugon. Pugon pandesal. No? Doon kasi sa lugar namin, merong ting umaga. Parang alarm clock ko yan na nakabike yung nagtitinda. Tapos, kuliling siya ng kuliling ng kanyang, nagdala siyang kuliling, panggising. Kasi umiikot sa amin yun, alas 5 ng umaga. Ayun, tapos binibenta niya pandesal. Ano yun 3.10. 3.10, 3.50 isa. Discount yung 50 centavos. Pero masarap. Tawag namin yan yung Pugon pandesal. Hindi gaya ngayon, no? Yung pandesal, may hornuhan na di ba? Hindi na masarap Kaya gusto ko yung Pugon pandesal, takasiksik yun. Mukhang sinasabi nga, baka magtaas. Pero sabi ng grupo ng mga nagtitinda ng tinapay, yung mga bakers group o organization, wala man daw nakaambang pagtaas. Sana, no? Huwag nang tumaas. Dahil marami na pong bilihin ngayon ng mataas. Lahat mahal. Lahat ang bibilin mo ngayon, may tax. Anyway, talagang ganon. No? Hanggat hindi po natututo ang tagapamahala, hindi natututo ang gobyerno o mga kagawaran, lahat ang bilihin dito mataas. Walang mura. Ang mura rito, yung mura ni Digong. Nung nakaupo si Digong, lahat ng mura, maririnig mo sa bibig ni Pangulong Duterte. Ngayon, siya ngayon na nagmumura para sa sarili niya. Magmura man siya, walang nakikinig sa kanya. Hindi na siya presidente. Kaya, sabi nga, weather lang. Pero ito isang magandang balita. Mukhang ito yung gustong-gusto ng tao, no? Pinag-uusapan ngayon. Sabi nga, may kasabihan tayo. No? Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, gayon din ang gagawin sa iyo. Kung maganda ang ginawa mo, maganda din yung sakli sa iyo. Kung pangit ang ginawa mo, pangit din ang babalik sa iyo. Ito, kababasa ko pa lamang mula sa Rappler. Hindi na pinaporma ang SMNI. No, ito yung channel ni Pastor Apollo Quibon. No, nung panahon nila ni Duterte, hindi kontrolado nila, di ba? Walang makaporma, lahat ng magic nagagawa nila. Ngayon po ba yan, bumaba yung desisyon no? Nagdesisyon ng NTC, National Telecommunication Company, no? Na kung saan suspended, no? Ang programa ng SMNI hindi na mapapanood. Ano kaya tinanggalan ng prangkisa? Hindi, ito stop yung operation sinasabi ng SMNI. Yung TV channel nila Pastor Quibon,
stop. Kaya hindi na natin nakikita sila, sila, ito si Attorney Roque, di ba? Si Harry Roque, ang butanding. Ang tawagin niya butanding eh. Pero bayan, hindi na natin sila, pag binuksan mo yung, yung cellphone mo, mukha kagad nila yung makikita mo. No? Nagdesisyon ang National Telecommunication Company, Communication, na i-suspend, i-stop ang operation ng SMNI. Ngayon lang ako nakakita ng mga natuwa eh. No? Parang walang pumabor eh. Walang pumanig sa SMNI. Very good daw ang ginawa ng NTC. No? Parang naalala ko pa nung panahon ni Duterte. Kontrolado nila lahat, hindi ba? Ultimo NTC, Senado, Kongreso, hawak nila eh, di ba? Kaya nawala ng prangkisa ang ABS-CBN, di ba? Yung ang channel lang yung isang linya ng ABS-CBN, isang transmitter nila, isang frequency nila, di ba? Nakupo ng dalawa kumupo niyan eh. Grupo ni Kibuloy, tsaka grupo nitong si Villar. Di ba? Sila yung bumili. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ng ABS-CBN na makasurvive. Bagkus totally talaga yung close, di ba? Kaya ang daming nawala ng trabaho rin. Panahon pa naman ng pandemya, di ba? Ganun eh. Control nila eh, no? Kahit nasabihin na nangangatwira ng ang ABS-CBN, kasi maraming tinulapol na na akusasyon. Keso hindi nagbabayad ng tax, keso maraming kesyo. Pero marami rin po mga spokesperson o na inimbitahan nila sa naturang pagdinig sa Kongreso na pinatunayan ng NTC, ng BIR, walang utang ng BIR. Tapos, meron pala namang pagkakataon ang ABS-CBN na mabigyan ng ng pagkakataon na makakuha ng prangkisa, no? Pero ini-stop na eh, di ba? Kontrolado nila, kaya nga po majority ng mga mambabatas pabor doon sa closure order ng ng ABS-CBN. Di ba? Na kung saan talagang hindi na pinaporma. No, talagang dinurog ni Duterte. Yan pala, para lang makuha nila yung prangkisa ng ABS-CBN. Isa nga yun nakakuha yung SMNI, yung kay Pastor Tibuloy. Marami silang milagrong ginawa rin, di ba? Itin mo nun, panahon ni Duterte. Di ba? Na kung saan lumindol. Nagbiro itong si Vice Ganda, di ba, sa Showtime. Pahihintuin daw ni Pastor Tibuloy yung lindol dahil sinabi ni Tibuloy, pinapahinto niya yung lindol. Nung lumindol nun, di ba, malakras. Pinahinto raw ni Tibuloy. Ngayon nagbiro itong si Vice Ganda, sabi, ayan, si Kibuloy, pinagpapahinto ng lindol. Sabi ni Kibuloy, baka naman gusto mo yung programa mo, o higit pa, ang pahintuin ko. Ayun nga, di ba, napahinto nila, na tinanggalan po nila ng prangkisa. Siyempre, sila presidente, di ba? Sila yung mga makapangyarihan, nakaupo yan si Digong. Walang makakakontra. Sila ang Diyos. Gaya na sinasabi natin, nawawala yung kapangyarihan. Pansamantalang hiram lang yan. Di ba? Pansamantala lang ipinagkaloob sa iyan. After 6 years, babawiin na sa iyan. Hindi ka na presidente. O kaya, ito ngayon, karma. Karma ang SMNI. O ngayon, stop operation ang SMNI, no? Yan ang utos ng NTC, patay ang ang MTP dito natawag dito yung isang ahensya na nagsuspindi rin
MTRCB. Di ba? Sinuspindi rin niya yung yung programa ni yung ng Showtime eh. Eh nakialam na rin ng MTRCB dahil meron palang nilalabag sa bagay, no? Itong SMNI maabuso rin eh. Abuso rin sila sa kanilang kanilang posisyon. Dito ka nga lang makakakita eh. Kasi pagkakaalam ko, kapag halimbawa nasa media entity ka, no, nasa sangay ka ng media o press, may sinusunod na code of ethic yan eh. Di ba? May mga rules yan eh. Pero doon sa SMNI, wala eh. Tsaka ang kanilang inilalabas, puro sabi-sabi. Di ba? Puro fake news. Kasi kontrolado sa nakakita, may favoritism. Kung sino yung gusto nilang paboran doon sa kanilang programa, papaboran nila, dudurog naman nila kung inaakala nilang kalaban nila. Ginabalatan nila doon sa programa nila, dyan sa SMNI. Kumbaga sa hindi balance eh. Hindi balance media. Di ba? Kung ba sila eh, ito sinasabi nga, bakit pumapayag ang mga ahensya ng ating gobyerno. Di ba natatandaan pa natin? Kaya dito nagsimula yan eh, na kung saan inakusahan ng isang programa, ito raw pong si Speaker Romualdez, si Martin Romualdez, gumastos ng ilang bilyon sa pagbiyahe nito sa ibang bansa. Fake news. Fake news. Doon sila nadali. May papasok kasi cybercrime eh. May cyber law na tinatawag eh. Doon ka madadali. Kasi katulad po ng pagbibigay balita, pag-news mo, pagbabalita mo, dapat may kompleto ang ebidensya, hindi ka basta nagpapakalat ng maling impormasyon. Eh hanggang sa nakarating nga ng Senado, di ba ito si Dennis ba yun? Nag-iiyak pa rin sa Senado. Yun daw, wala freedom of expression. Paano magiging freedom of expression? Fake news yung kinakalat mo. Di ba? Doon nagkakahetot-hetot eh. Doon nagkakaproblema. Akala nila sila, nakaposisyon pa sila sa gobyerno. Kaya kahit anong banat eh, yung kanila banat, walang direksyon yung bira eh. Di ba? Pag hindi pabor sa kanila yung issue, yung balita, bibiray nila eh. Kaya tama yung ginawa ng NTC, tsaka ng MTRCB, suspindihin, pahintuin. Kung pwede nga lang, talaga kung ano ginawa po nila sa ABS-CBN, gawin na nila, tanggalan na rin nila ng prangkisa eh. Di ba? Para maging fair naman sa lahat. Kasi kung halimbawa, ang ABS-CBN, tinanggalan mo ng prangkisa, bakit itong SMNI, hindi mo pwedeng tanggalin. Di ba? Parang kopo nila ang media. Parang ganun ang dating. Kopo nila ng himpilan. Kaya ngayon lang, nung binabasa ko, maraming pumabor sa NTC. Tama raw ang ginawa ng National Telecommunication Company. O communication na i-suspend din ang programa ng i-stop ang programa ng SMNI. Yun ang mainam, balanse. Walang sisinuin, no? Di ba? Ang matindi pa rito, bayan, parang inaabot yata ng malas schedule. Bakit? May nakaamba na namang may nakaambang imbitasyon. Ha? May nakaamba itong inaanyaya nito sa Senado. Ang nag-i-invite, no, na senador, ito si Risa Hontiveros. Kasi wanted itong si Pastor Tibuloy sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Hindi makakalabas yan, papunta ng Western country, sa mga European country. Dadamputin yan yung mga grupo ng mga bansang grupo ng mga European, no? Pag pumunta ng Amerika yan, huli yan. Pag pumunta ng Great Britain yan, huli yan. Basta pwede na pumunta yan sa China. Pero sa ibang bansa na hindi kasama doon sa
grupo ng Amerika, ayun, dali yan. Madadali yan si Pastor Kibuloy. Nakakalusot. Nakakalusot kasi may demanda siya rin, di ba? Ngayon, dito, iniimbitahan siya ni Senator Rizal Tiveros na kung saan yan, dapat pinagpapaliwanag siya doon sa Senado o tungkol doon sa mga akusasyon na kung saan meron siyang human right trafficking, meron siyang marami, may child abuse, di ba? Hindi pa yata sumasagot itong si Kibuloy. Tinitignan niya kung pwede siyang hindi pumunta. Baka gagayahin ito si Duterte. Itong si dating Pangulong Duterte na kung saan, hindi ba, naglabas ito ng isang komento. Nalimutan yata nitong si Duterte na hindi na siya presidente. Kaya wala na siya ng tinatawag na immunity. No? Noon, kahit sino pagmumuray niya, kahit sino awayin niya, kahit sino ang bastusin niya, kung presidente siya, wala kang korwa dahil may tinatawag siyang immunity. Meron siyang anting-anting. Meron siyang agimat. Dahil presidente siya. Ngayon, mga kababayan, hindi ka na presidente. Sinampunan siya ng isang congresswoman, di ba? Na kung saan pinagbantaan niya yung buhay, keso sinasabi, papatayin niya. Keso daw ito yung mga terorista. Dinimanda siya. Dinimanda siya. Sinapuan na itong si Duterte, inimbitahan sa korte. Hindi pumunta. Dahil yun naman daw kaso, hindi naman daw malaking krimen niya. Kaya, siyempre, maraming pera yan. Maraming kilalang mga abogado yan. Nagpadala na lang na representative. Pero ipinakita lamang na hindi ka na presidente, wala ka ng immunity, hindi ka na pwede magsalita laban sa kapwa mo dahil civilian ka na. No? Hindi ka na powerful. Hindi ka na makapangyarihan. Wala ka ng pakpak. Wala ka ng agimat. Wala ka ng anting-anting. Kaya pwede kang idemanda. Wala ka ng wala ka ng anting-anting. Ayun. Kaya pwede kang idemanda. Wala ka ng pwede kang ibabak nag-aano boy, RB, ayun. Babak pero yung ating babak nag-aano boy, RB, ayun. Babak pero yung ating babak nag-aano boy, RB, ayun. Babak pero yung okay, sige. Medyo mahalo yung ko yan. Hindi pa-check lang yan natin. Okay, sige. Medyo mahalo yung ko yan. Hindi pa-check lang yan natin. Okay, sige. Medyo mahalo yung ko yan. Hindi pa-check lang yan natin. Okay, sige. Medyo mahalo yung ko yan. Okay lang ba yung audio natin? Bumabalik sa akin. Okay lang ba yung audio natin? Bumabalik sa akin. Naglalako yata yun. Okay, sige po. Naglalako yata yun. Okay, sige po. Naglalako yata yun. Okay, sige po. Nag-aano siya atin yung ano ba ito? Tension na natin. Yun, wala na. Balik Okay, sige, tuloy tayo. Ito minsan outside broadcast ka, no? Kaya mga kababayan, sinasabi nga po natin, yung nangyari kay Duterte, hindi na po pwede po yung masabi. Piling yata ni Pangulong Duterte, presidente pa siya. So, sinampulan siya ng demanda. Na yung isang congresswoman, pinailan siya ng kaso. Yun. Iniimbitahan siya sa korte, hindi naman siya pumunta, dahil sabi nga, pwede naman daw ang abogado sumagot doon sa pamamagitan niya. No? Ganun pa man, pinakita na hindi ka na presidente, pwede ka na kasuhan. No? Ngayon, mga kababayan, dito nagsasanga-sanga na yung mga nangyayari. Yung si Kibuloy, wala pa raw sagot. Itong si Kibuloy na para umaten sa nasabing imbitasyon diyan sa Senado.
Alam niyo, magandang ano sana yan kung darating, di ba? Pero nag-iisip na rin niya si Kibuloy. Oh, para sumagot siya. Diyan po sa mataas na kapulungan. Sigurado, sasabihin niya, hindi. Magiging ano yan, grandstanding lang yan. Aatin na lang ako sa korte, pailan niyo ako ng demanda. Parang ganun yan, basa ko na yan. Huwag na natin, wag nang dumaan sa kongreso yan. Kasi, sigurado magkakampi-kampiyan niya mga senador at congressman. Pero hindi ako naniniwala eh. Yung kampiyan ko sa Senado, ilan ba minority dyan sa Senado? Yung totoong nakikipaglaban halos isa lang, dalawa lang, di ba? Si Senator Risa Ontiveros, tsaka si Senator Coco Pimentel, parang yan lang ang minority. Lahat parang hindi na di ba? Lahat yan, puro Duterte groups na yan di ba? Umpisa mo kay Bato, kay Robin Hood Padilla, kay Bongo, di ba? Kay Villar, kay Lito Lapid. Lahat yan, sinasabi nga natin dalawa lang talaga yung minority. Nagigisa rito kay Kibuloy kung sakaling aatin siya dyan sa Senado para doon sa pagpapaliwanag niya na yung tungkol sa akusasyon sa nakasampang demanda sa kanya sa Amerika. No? Anyway, talagang ganoon. Dito sa bansa natin, ang imposible, nagiging posible. Ang posible, nagiging posible. So, ang tabayanan natin, basta sinasabi natin dito, bali na yung pakpak ni Pastor Kibuloy. Bali na rin ang pakpak nitong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi na sila makaporma, di ba? Weather nga lang 6 na taong ka nang nagpasasa, ito, tapos na yung maliligayang araw mo rito. Kung talagang kung talagang didikdikin ito ng gobyernong Marcos. Pero dito, maganda yung isa pong balita. Balita na ikangay matutuldo ko na ba? Yung sinasabing pang-aabuso sa kapangyarihan ni dating Pangulong Duterte, no, tungkol doon sa war on drugs nila. Dito mukhang nagchuchubibo itong si Senator Bato de la Rosa, no? Isipin niyo mga kababayan, natatawa ako rito kasi may sinasabi ni Duterte ni Bato, parang naulit lamang di ba? No, marami nag-aalboroto Kasi sabi ko nga noon sila kumbaga sa barko, no, sila may hawak ng timon. Kung saan nila ipaling yung barko, papaling liliko. Di ba? Kung gusto nila dali ng kaliwa, pupunta sa kaliwa. Kung gusto pumunta ng kanan, pupunta ng kanan. Kung pupunta ng diretso, di diretso. Kasi nga, sila may nasa posisyon di ba? Ngayon bayan, eto po, natatandaan po natin, marami pong naging biktima sa war on drugs na pinatupad ni Pangulong Duterte nung kapanahunan niya. Walang pwedeng sumuway. Sabi nga niya sa mga pulis, sige, sagot ko kayo. Ako bahala sa inyo. Di ba? Patayan doon, patay dito, patay doon. Ang daming namatay. Ang masakit bayan ko, doon sa pinatupad na tukhang, ang napatay, mas maraming napatay ng mga inosente. Hindi man inosente, hindi nabigyan ng pagkakataon na makapangatwiran. Ang iba, tawag rito, disgrasya lang di ba? Yung iba, damay lang Isipin mo na damay ka lang, namatay ka nang walang justice. Sinira pa yung buhay mo dahil nakusahan kang addict, user. Di ba? User. Samantalang damay ka lang. Hindi ba natatandaan niyo si Ian de los Santos sa Caloocan? Kung di nakuha ng CCTV, hindi na dintikan yung bata, hindi nakako ng justice.
Nagkataon lang na una na CCTV yun. Oh, binaril sa bangkanting lote. Na kasi sinasabi, poser. Pero hindi man pala poser. Oh, ang daming napatay. Ngayon, bayan ko. Mukhang nagkakaroon na po ng katwiran o justice ang napagkaitan ng katwiran o hustisya. Dahil sa gobyerno Duterte, hindi ka makakakawang ng hustisya. Kaya ang ginawa, nagsampa na reklamo sa ibang bansa, sa Amerika, sa International Criminal Court. Doon nagsampa ng nagfile ng demanda. Kasi walang justice na makuha dito sa sa Pilipinas. Ano gagawin mo? Tsaka kukuha ng justice, di ba? Hindi ka naman pwedeng humawak ng baril para makapagbarilan. Siguradong mapapatay ka lang. Kumuha sila ng justice, sinampang reklamo sa International Criminal Court. Nadinig naman at nagkaroon nga ng investigasyon. Nagkaroon nga ng mga patunay na maraming ang napatay, ang daming napatay, daang libo sinasabi ng pinatay rito na sinasabi natukhang. Pero maraming pinatay, marurumi pa. Hindi nakasibagos ang paa, ng sapatos. Nakapaa, nakachinelas, wala naka-converse. Ibig sabihin ba yan, ang pinatay, yung walang kakayanan na lumaban sa hustisya. Ganon mga kababayan, dahil napatunayan na rin natin. Dahil yung inaakusahan ng drug lord ng panahon ni Duterte, si Peter Lim, mga kababayan, na nasangkot sa mga pagpapasok ng droga sa Pilipinas, na noon pinagbabantaan nitong si Duterte, nakalabas ng Pilipinas, nakapunta pa ng Malacanang. Nang mag-oath-taking itong si Duterte, naging imbitado pa sa loob ng Malacanang. O isipin niyo po yun. Yung nagpapasok ng droga, nakapasok ng Malacanang, nakalabas ng bansa, hindi natukhang. Pero yung mga maruruming pa, yung walang kakayanan na lumaban, makakuha ng maayos na hustisya, napatay. Ngayon, mga kababayan, ito po yung punto. No? Kasi nakikialam na International Criminal Court, sila mag-iimbestiga. Sila yung mga gagawa ng paraan para yung mga hindi nakakuha ng hustisya, makakuha ng hustisya. Dahil kung dito nga naman sa hustisya ng bansa, pwedeng masalamang ka. Pwedeng makurap. No? Dahil makapangyarihan yung inaakusahan eh. Nawala na si Duterte dito sa hindi na siya presidente. Lumipas na siya. Pero yung isang ulo nakasama doon sa iniimbestiga ng ICC, itong si Senator De La Rosa, ayun. Ito yung nagngangawa. Dahil sinasabing to, dismayado. No? Dismayado itong si De La Rosa sa ginagawang investigasyon ng ICC sa nangyaring tukhang dito sa ating bansa. Dito naman po sinasabi, tapos na raw yung investigasyon, nagkaroon na raw ng nakatapos na raw mag-imbestiga ang International Criminal Court. Ang tanong, paano nakapasok rito at nag-imbestiga? Gayon sinasabi daw, sabi ni De La Rosa, no? Nangako daw sa kanya. Nakausap niya, itong si Pangulong Bongbong Marcos na hindi raw hahayaang makapasok dito ang International Criminal Court para mag-imbestiga. Yun daw yung sinabi ni
ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya. Bakit ngayon nakapag-imbestiga tapos na? Tapos na raw mag-imbestiga. Ang nakuwang source ni itong si De La Rosa, kaya sinasabi niya, bakit ganun? Para kaming sinaksak sa likod. Ibig sabihin ng sinaksak, tinraidor. Tinraidor daw sila. Sino ba sila? Siyempre, ang tinraidor, di ba? Sakot sa Operation Tukhang na ginawa ng Duterte, di ba? Dalawa sila. Itong si De La Rosa, tsaka itong si Duterte. Dalawa sila eh. Ang source niya ni Bato, si dating Senator Antonio Trillanes. Ayon sa sinabi ni Trillanes sa isang interview sa kanya, tapos na daw yung pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa Operation Tukhang na ginawa ng na dating administrasyong Duterte. Tapos na raw. Yun ang gagalait itong si Bato. Pinangahawakan niya, sinabi ni Bongbong na hindi kailanman makakapasok ang ICC sa Pilipinas para mag-imbestiga. Wala naman daw ano yun eh. Ito po sinasabi natin. Wala naman daw problema eh. Wala naman daw kesyo. Baga sa wala naman kesyo kahit mapamasok dito ang ICC, mag-iimbestiga sila. Sige na sabi ni Bato. Para yun ang sabi ni Bato. Mag-imbestiga kayo. Sige, gawin nyo. Mag-imbestiga kayo. Yun naman pala eh. Ano kinatatakot ni De La Rosa? Kung halimbawa sinasabi, dapat daw alam nila. Bakit ipaalam sa inyo? Ano yan? Ibang kaso yan. Di ba? Parang bang sinasabi mo, teka muna, parang panahon ni Duterte. Bago kayo magsagawa ng operation, magpapaalam muna kayo. Wala kayong legit operation. Kaya yung mga talagang target nyo sa Tukhang, nakakatakbo, nakakawala, gaya ni Peter Lim. Naka-eskapo nang wala nakakakita. Nakalabas ang bansa nang wala man lang na dumaan ang paliparan, dumaan kung saan, wala man lang nakakita. Kasi nagpaalam. Ganito yata gusto ni Bato de la Rosa. Kami taga-ICC kami ha. Mag-iimbestiga kami rin ito tungkol sa nangyaring Tukhang ha. Papaalam muna kami sa iyo, Senator De La Rosa. Pangulong Duterte dati, magpapaalam muna kami, mag-iimbestiga kami. Parang ganoon na lang gusto ni Bato, di ba? Dapat daw alam nila. Bakit magpapaalam sa iyo? Meron ba nag-iimbestiga nagpapaalam? Ito naman si Senator De La Rosa. Parang hindi pulis eh, di ba? Mag-iimbestiga ka, magpapaalam ka. Kanino magpapaalam? Sa'yo? Anak ng tinapa. Walang ganon. Kaya nga investigation eh. Ba't kanino magpapaalam? Hindi ba? Separate yan, hiwalay yan. Magkagawa. Sa totoo nga, sabi nga, ba't kanino pa magpapaalam? Kung mayroong investigang, halimbawa, may patayan. May patayan na nangyari kung saan. Ibig sabihin, yung mga investigador, papasok doon. Teka muna ha. Pwede ba kami mag-investiga? Pwede bang imbestigahan namin ito na magpapaalam muna kami sa iyo? Ikaw yung suspect. Oy, ikaw yung suspect eh. Paalam muna kami sa iyo ha. Imbestigahan namin. Meron bang ganon? Wala eh, di ba? Kaya nga sinasabi natin, kakaibat na si Senator De La Rosa eh. Nang panahon nila kasi pwede. Di ba? Lahat gawin nila pwede. Ngayon, pwede ba yan? Lalo na bakbakan ng yan, bakbakan na po ng politika yan. Usapang politika na yan, hindi na usapan ng kung ano man ang nangyari, di ba? Wala na yun eh. Ang usapan na lamang ngayon, mga kababayan, yung investigasyon. Kung ano yung nangyayari ngayon, no? Teka muna, tingnan natin kung share ko to sa di ba panood eh. Ayun, nakita ko rito. Ayan, hindi ka.
hindi ko mabasa ayun. Maraming na ano nanonood sa atin pala. Oh. Ayan, mula si Edwin Reyes, nanonood sa atin, kabats, ayan, no? Shoutout sa Lacandula High School Alumni Batch 76, ha? Marami talaga sip-sip sa panahon nito tayo. Pati mga Congress. Ayun, sabi ni Edwin. Dapat wala nang makapasok ng mga Duterte sa susunod na halalan. Hindi. Ito nabanggit ni kasamang Edwin Reyes yan tapusin ko ng itong issue ko Ito po sa investigasyon na sinasabi mga kababayan. Alangan magpaalam muna ang International Criminal Court sa mga iniimbestiga nila, sa mga suspect. Di ba? Ang suspect kasi dalawa Si Duterte at si Bato. Ikaw ang suspect. Magpapaalam ba yung mga otoridad sa suspect para mag-imbestiga? Di ba ang layo, mga kababayan? No? Ngayon, ang sabi ni Edwin Reyes, dapat wala nang makapasok ng mga Duterte sa susunod na halalan. Ito po, bayan, sundan ko yung sinasabi ni Edwin. Mali, may paeklat ngayon si Duterte, si Digong. Ang paeklat niya, ayoko na No? Ayoko na, pagod na ako. Ayan, i-recap ko lamang bayan para yan ng tatakbong presidente itong si Duterte. Hindi ba? Paduda ito Hindi. Wala akong pera. Hindi ko ayoko ng presidente. Sakit ng ulo yan. Kamukat-mukat mo, di ba tumakbo? Ngayon, ito bayan ko. Lahat ng kaso, isasampa kay Duterte. Ngayon, hindi sa pinakikinggan. Di ba? Halimbawa na rin, yung SMNI, pina-stop ang operation ng NTC. Wala siyang magawa, gaya ng sinasabi ko, civilian na lamang itong si Duterte. Wala siyang kapangyarihan kahit marami siyang pera. Hindi ka na presidente, wala ka ng posisyon sa gobyerno. Kaya, wanna say, no? Wala ka ng binesa, in short. Ngayon, mga babayan, dito tayo papasok sa sinasabi ni Edwin Reyes na dapat daw po wala nang makapasok na Duterte sa gobyerno o sa halalan. Ngayon, ito po, si Duterte pumuporma sa pagtakbo o pagkandidato sa eleksyon sa Senado. Tatakbong senador. Pero sabi niya, napapagod na ako. Ayoko na. Di ba? Ayoko na. Napapagod na ako. Pero kung kinakailangan, tatakbo siya. Kung hinihingi raw po ng pagkakataon ng mga tao na tumakbo siya. Actually, number 1 po ito sa survey. Sino ba nagpa-survey? Mga kababayan. Di ba? Sabi ko nga, maraming natuwa nang pini-stop ng NTC ang programa ng SMNI. Majority ng Pilipino natuwa. Maraming natuwa. Ngayon mga kababayan, walang magawa si Duterte, di ba? Hindi siya presidente. Pag tinanggalan ng prangkisa ang SMNI, wala silang magagawa. Wala na silang hindi nila kontrolado gobyerno. Dito papasok si Duterte. At iniimbestigahan siya ng ICC, ng International Criminal Court. Iniimbestigahan siya. Hindi siya makaporma. Kumbaga sana ang daldal niya, daldal na lang ng mga marites sa kalsada yan. Wanna say, ibig sabihin, wala nang sinabi. Ngayon, paano ka pakikinggan? Paano ka magkakaroon ng depensa? Napakasimple. Pag alam niyo po utak ni Duterte, utak na yan, bayan. Ano na yan, advanced na. Kumbaga sa chest, naka-first move na yan. Alam niya na susunod na gagawin niya. Ang pwede niyang panghawakan para maproteksyonan niya ang kanyang sarili. Gaya ni Bato. Si Bato hindi naman makukulong Hanggang senador yan, hindi makukulong yan. May immunity yan, mga kababayan.
Pero pwede pa rin. Sabi nga, sinasabi nga, kung batas ang magsasalita. Kung, alangan mo sabihin ko, ibebenta. No? Kung kinakailangan, kung batas talaga mag-uutos. Pwedeng alisan ng kapangyarihan itong si De La Rosa, si Bato, gaya ng ginawa nila kay Dilima, di ba? Senador nakakulong, oh. Pinakulong nila, di ba? Bandang huli, inosente pala yung Ali, oh. Inimbento yung kasalanan. Isipin mo, sirain mo yung buhay ng tao. Ngayon, eto po, bayan. Si Duterte may immunity, pero pwedeng makulong. Gaya ng ginawa kay Dilima. Ibig sabihin, kung nagawa mo kay Dilima, pwede pa rin gawin sa'yo. Di ba? Ngayon, lalo na ito si Duterte. Lalong pwedeng ikulong to dahil wala siyang immunity. Dahil civilian na lang ito. Ngayon, yung pagporma nito sa pagtakbo bilang senador, sabi number 1 daw sa survey. Isipin nyo bayan ngayon pa lang, inaano na nila, nire-regadon na nila yung eleksyon. Inaano nila, ang isipan ng tao, kinukondisyon na nila. Mind conditioning ang tawag. And lagay mo sa number 1. Di kahit papasok siya na, ilang bang senador ang kailangan manalo, 12. Nilagay mo siya number 1. Di ang isipin ng mga tao ba, malakas si Duterte, boto nga natin. Di ba? Ganun mo yayari, boto nga natin. Para ano po yun? Para maproteksyonan niya sarili niya. Magkakaroon siya ng immunity kapag halimbawa bumaba ang hatol ng International Criminal Court. Ganon po yun. Sabi niya, tama sabi ni Trillanes na nanuno ng kasinungalingan na huwag tayong maniwala kay Duterte. Nung pala man ako hindi naniniwala dyan kay Duterte. Pamanin bayan, pamanin po. Marami pong mga palso, di ba? Kapag sinabing huwag kang maniniwala, napakinggan ko na yan Yung resign, bababa sa pwesto, hindi tatakbo. Natapos yung termino ni Duterte. Nag-resign ba? Hindi Umutang pa ng ilang trilyon 3 buwan na lang, binaon pa sa utang yung gobyerno, ang bansa, di ba? Ganyan kawalang, sorry po ganyan kaano yun ganyan kagulang itong si Duterte. Kapag sinabi mo itong si Duterte, bayan, ay naku. Lahat yata na sinabi nito, hindi nagkatotoo no? Nagkataon lang maraming marahawak niya ang media, yung mga bayarang media, nahawakan niya yung mga vloggers, di ba? Hanggang ngayon, ang daming fake news. Okay lang, hindi ba? Mukhang dito po nagkaroon ng problema Di ba? Na kung saan nung tanggalan ng confidential pa nitong yung anak niya, si BP Sara, hindi ba nagpaputok ito kapag halimbawa tinanggalan niya ng confidential pa ng ang anak niya si Sara, magwawala raw yung maraming sundalo. Pero kinalalaman ng mga sundalo sa confidential pa ni Sara Duterte. Nagpaputok ito ng kuditan, di ba? Nagkataon lang talaga mabait lamang itong si Marcos. Kung nagkataon, kulong to. Ginagamit niya yung mga general. Marami rin mga general na magagalit. Parang hawak niya sundalo, di ba? Dito, yan, bayan. Mapapansin niyo naman. Bakit pumasok ang International Criminal Court? Ito na po yun. Di ba? Parang basa na natin Sige. Gusto mo kaming gusto mong ibagsak ang gobyerno, papapasukin ko yung International Criminal Court dito. Di ba? Ganun lang, ibasahin natin. Bakit nagkaroon ng sikretong investigasyon ng ICC? Anong dahilan? Sinabi na nga ni Bongbong Marcos, hindi na niya papapasukin ng ICC rito Dahil may kakayanan daw ang gobyerno na imbestiga ng mga nangyaring pagpatay noong nakaraang administrasyon, di ba? Yan tokhang. Pwede naman daw. Hindi sinasabi nila Remulle. Hindi na natin pababayaan makapasok dito yan. Meron naman tayong batas na dilitis kung kinakailangan. Di ba?
Ngayon, biglang pumunta ko, tapos na investigasyon ng, ng ICC, nagwawala si Duterte. Ay, nagwawala si Bato. Tinarakan daw sila na, sinaksak daw sila para rin sila sinaksak sa likod. Kaya ano dahilan? Hindi naman siguro kalonggis itong gobyerno ni Marcos. Abay, gusto mo kami bagsak. Nag-a-agitate ka. Nagsusulsul ka. Parang gano'n ang dating. Alam mo, bawal po yan. Rebellion yun. Kaya nagbibigay ka ng mga salita na parang magsindi, di ba? Magliyab eh. Para mag-apoy. Nagkaroon ng bulilyaso. Siguro sa kadaldalan nito si Duterte, di ba? Kudita na kudita yun, nabo ko. Ngayon, magtataka kayo, bakit magtataka itong si Bato? Magtataka ito, bakit nakapasok ang International Criminal Court dito para mag-imbestiga? Ito na yun. Ginugulo mo gobyerno namin. Nung panahon mo, di kami nang gugulo. Ngayon, ginugulo mo kami. So magwawala ang mga general. Yun po yun, bayan. Ito nababasa lang natin, opinion lang natin ito. No? Bakit natapos yung investigasyon ng International Criminal Court? Ano dahilan? Nangako pala itong si Bongbong kay Bato. Bakit ngayon? Kumambyo. Ito na isagot doon. Alam nga na ginugulo mo kami. Kami tatanggapin lang namin yung mga sinasabi mo. Ay, saan pa yan? In-stop yung operation ng MPs ng SMNI. Nabalian ka na ng pakpak. Kasi banat ka ng banat si gobyerno. Bira ka ng bira di ba? Kami na nakaposisyon, binabanatan mo ba kami? Tatanggalan ka talaga ng pagkakataon magsalita. May manahimik na kayo. Wala na yung SMNI. Naputol, di ba? Bumabanat sa kanila si Banoy, di ba? Saka sila Celis. Banat ang banat sa gobyernong Bongbong. Banat ang banat kay Romualdez. Nakalimutan nila, nakaposisyon itong binabanatan nila. Speaker of the House, babanatan mo. Di ba? Presidente, binibira mo. Ano kayo nahihilo? Parang ganon, di ba? Kaya muna nakaposisyon kami, tapos na kayo, kami naman. Kung gumawa naman kayo ng kawalang yan, sabi nga ni Marcos, di ba? Hindi na, wala na kami pakialam kung ano ginawa nyo na. Kami naman. Parang ganun eh. Kami naman, pabayaan nyo kami, tapos na eh. Ba't may nakikialam pa sa pamamahala na? Parang yun ang basa ko lang, pasensya na mga kababayan. Para yun ang basa natin sa nangyayari po ngayon. Totoo man o hindi, natapos man ang investigasyon ng ICC, nayayanig si Bato. Nayayanig. Parang alam na nila ang kasunod. Di ba? Sige, huwag kayong tumigil. Parang ganun. Sige, huwag kayong tumigil gulo nyo sa gobyerno. Basahin, di ba? Daling basahin. Nawala sa area ang SMNI. In-stop yung kanilang operation. Pinapasok ang International Criminal Court. Kung totoo talaga. O ano po, kasunod? Ang eleksyon po, 2028 pa. Para sa national. Bumabanat ka nga na ngayon, 2024. 24, 2024, 25, 26, 27, 20. Anak ng Titogo. 5 taon pa lang. Pero bayan, no? Kung 5 years pa inaantay, mukhang mayanig na ang gobyernong Marcos. Di ba niya yanig? Hindi kami makakaporma. At sa palagay niyo ba, yung mga nasa paligid ni Marcos, papayag na mawala sa posisyon niya? Na para durugin mo lang? Para sirain mo lang? Ang una kasi sisira ay yung grupo ng sa media. Hanggat may nagtumatalak, bumabanat doon, nagkakaroon ng idea yung iba. Kaya totoo kay hindi, nakaka-catch up sila ng tao. May naniniwala, merong hindi. Nakati ang mentalidad ng tao. Kasi may media group ko eh. Ngayon, maasa na lang si Duterte sa vlog, di ba? Ibanat ba eh. Pero iba, kinutol na eh, di ba? O iba, kinasuhan na eh. Kaya medyo bali ang pakpak nitong si Duterte. Isa ka pa pupunta. Tapos, binali rin yung pakpak ng SMNI
Di ba? Lalo na si Harry Roque kapag nagsalita. Parang yan to si Panelo, di ba? Kapag bumira talagang yung grupo ng ni Duterte groups, yung umaatake sa mga nakaposisyon. Sila yung attack dog eh. Sila yung bumabanat eh. Pinutol, tinanggalan ka ng stop. Stop ka ngayon, ikaw yung na-stop, di ba? Natatanda ko pa yung Lindol, pina-stop na ni Kibiloy. Ito, hindi niya nakuha pa-stopin ng NTC. Hindi niya nakuha pa-stopin ng ang gobyerno ni Bongbong para pahintuin ng SMNI. Ayun, na-stop sila. Ito pa kasunod. International Criminal Court. Nako, bayang ko. Ano kaya mangyayari ngayon 2024? Marami pa kaya mangyayari. Ito, maganda rin gudon dito. Sana, maging maayos ang ekonomiya ng bansa. Dahil usaping politika itong pinag-uusapan natin. Bakit mo ibebenta ang kapwa mo Pilipino? Di ba? Parang ganun eh. Parang ganito yung nagpuputok ng bullshit ni Bato eh. Parang kami sinaksak sa likod. Sino ba nanaksak sa likod? Parang ganun, di ba? Sino ba sumaksak sa likod? Sabi ko nga, weather lang. Tapos na yung weather mo, manahimik ka na. Hindi, puti, bumabanat ka pa. Tumitira ka pa eh. Yun yung parting masakit, hindi ba? Ay, nakabayang ko. No? Sana meron pong magandang resulta mangyari rito sa ating bansa. No? Kasi mukhang ang ating gobyerno, talagang pampolitika yun nakikita natin. Yung pag-unlad Ito, napapag-usapan nga, medyo pinit lang tayo ng konti. Kasi napanood ko si Senator Villanueva. Sabi niya, kasi pumutok ito, balita. Hindi ko sinasabing totoo, hindi. Ako naniniwala naman, mga babayan. Kapag may usok, may apoy. Di ba? Mayroon mabas pong mga dokumento o plantilla o kasulatan. May nagpapapirma. No? Ewan ko lamang, sabi ni Villanueva, sabi niya, bigay daw sa kanya impormasyon. Iparating sa tanggapan niya, yung mga nagpapapirma, kapalit ng halaga, pera o ayuda, no? Sa mga pipirma doon sa People's Initiative tungkol po sa pag-aamyenda ng saligang batas natin. Yung 1987 Constitution, aamyendahan, babawasan, dadagdagan, etc. Ngayon, bayan, para raw po gumulong yung nasabing pag-aamyenda ng saligang batas, dapat daw parte ang taong bayan. Pero wala silang pinaliliwanag. Makakabuti ba, makakasama? Sila lang nakakaalam. Kaya marami pong kontra. Sa nasabing kontra po bayan, gumulong po yung mga dokumentong pipirmahan. Siguro po, bayan, dadaan niya sa barangay. Siguro dapat imbestigahan ni Villanueva kung meron man talaga mga nagpapapirma diyan sa People's Initiative na meron katapat na halaga. Ang imbestigahan ni Villanueva, siya mismo magpa-imbestiga. Kasi walang gagong tao, sorry po, na magre-reklamo sa tanggapan mo, Senator Villanueva, na sila yung mapapahamak. Hindi ba? Hindi naman pwede sabihin Senator Villanueva, dito sa barangay namin, may nagpapapirma. So, tapos nun, ano mangyayari? Di ba? Siyempre, tatanungin mo ko, dadalhin mo ko sa Senado. Imbestigahan mo ko, mag-i-hearing doon. Hindi kaya ng taong bayan yun. Wala. Ang dapat na mag-imbestiga, yung tanggapan ni Villanueva. Alamin niya kung saan mayroong mga ganung mga balita. Ang sinasabi kasi ni Senator Villanueva,
iparating sa tanggapan niya yung mga nagpapapirma sa People's Initiative para maamyendahan ang saligang batas. Kasi bulag ang tao dyan, bayan, walang paliwanag na maayos. Hindi malaman kung saan papabor. Para sa bayan, para sa taong bayan, para sa ekonomiya, o pang politika. Bulag ang tao. So, ang gagawin nito mga talongges na nagpapapirma, napapabor para sa kanila, babayaran nila yung tao. Pumutok po yun. Kaya naglabas ng mensahe itong si Senator Villanueva na iparating sa kanya yung mga nagpapapirma na may bayad. Katarantaduhan yan eh. Di ba? Walang tao na mag-aaksaya ng panahon dahil tatanggap lang yan ng pera eh. Parang barangay lang yan. Kahit gago, iboboto, babayaran ka eh. Kahit kamote, iboboto dahil may katapat na pera eh. Di ba? Walang iniwan niya sa People's Initiative. Kasi ang tao nawawala ng pag-iisip na. Hindi na nag-iisip. May kaano yan? Sandaan. Sandaan nga lang ng pumutok na ano eh. O pirma ka, sandaan. Para saan? People's Initiative. O. Para saan yan People's Initiative? Hindi, pumirma ka na lang. Sandaan naman yan. O, ganun na lang yan, mga kababayan. Pero hindi pinaliwanag sa tao para saan yan. O, babaguhin natin aamyendahan natin ang batas ng Constitution, ng 1987 Constitution. Babaguhin natin, dadagdagan natin. Ano yung dadagdag mo? Ano yung babawas mo? Dapat ganon. Sabi ni Subiri, napanood ko na rin ito, bago si Subiri, si Duterte muna, tsaka si Robin Hood. Ano sabi ni Duterte? Kapag hindi ko napatigil ang paglaganap ng droga at ang korupsyon dito sa bansa, magbibitiw ako bilang presidente. Diba? O natapos yung panunungkulan ni Duterte, naubos ba yung droga? Nawala ba yung magnanakaw sa gobyerno? O bandang huli, siya na sumuko. Hindi niya raw kaya. Hindi ba? Ayoko sabihin gago eh. Sorry po ha. O. Natapos yung termino, si droga nandiyan. Di ba hanggang ngayon, no? Yung mga nagkutsa-kutsa ba, kailan lang, di ba? Mga hineralang sangkot. 1 bilyong droga. Pinuslit. Di ba napangaluhan pa yan? Sino? Si Robin Hood. Kapag hindi rin na bago ang saligang batas, hindi pumabor para sa kanya, con as, magbibitaw siya. O ano? Nagbitaw ba si Robin Hood Padilla? Lumabas nga yung enging sa sa monitor, hindi ba? O nahiya ba? Nagbitaw ba? Hindi. May susubirin nun. Ito. Bababa daw siya. Magre-resign siya bilang senador kapag halimbawa hindi naging maganda ang pagpapalit ng saligang batas. Sus, may Mariones, bayan kong Pilipinas. Wala. Hindi ba? Puro ganun, usapang politiko. Usapang paloko po tayo. Hello, watching from Pasay City. Ayan, nanonood sa atin si Cooper Kaudugan. Susunod po rito ang programang Tinig at Pintig ni kasamang Cooper Kaudugan dito sa Kakampi Online. Ito yung napapag-usapan lamang mga kababayan. Muli mo, ito po yung kabayan, Kadyo ng Sura sa programang Gulpe de Gula at sa Kakampi Online. Sa lahat po na nag-share sa atin, kay Edwin, panoorin niyo po itong programa natin kahit replay. Shout out at share. Mabuhay po sa bayan ng Pilipinas. God bless. God bless Pilipinas.